Alright, meron po tayo Christmas fun time on December 9. So yung mga invitee nyo, alam na nila, you are also invited for that day. Okay po ba yun? Kailan po ang Christmas party natin? Konti lang po kunin ko order niya para makapunta ako. December 9. And because it's Christmas, it is fun time. So yung po mga preparation natin for Christmas, each group, siguro po alam na po, nasabi na ng mga leaders. Ayan. Ay, ako birthday niya, nakita ko. Ayan, napipil na nila. Thank you. Ang dami pa na natin November celebrant. Bakit parang hindi natin naramdaman? Naramdaman niyo bang birthday nila? Hindi mo maramdaman eh. Antahan natin sila. Christmas tree ko, hindi may nakita o ba ngayon? Added to them. It only shows God your faithfulness, that you have given them another year, Lord, to celebrate, to rejoice. Maging yung mga kinasal, Lord, sa mahaba pa naman nagsasama pa rin dahil sa iyong kabutihan, sa iyong pagpapalat, alakas ang ginagawad sa kanila. Lord, thank you. We celebrate with them. We rejoice with them. We're excited for what you're about to do for the next year, 2024. For another year, God, that you will add again to their lives, Lord God. We just rejoice with them and speak your blessings of good health, long life, and protection among them, Lord God. Thank you. We rejoice with them in Jesus' name, and we sing, Happy Birthday. Alright, happy birthday and happy anniversary to all of you. Ayan, ayan. Tignan natin na kung pareho sila. Okay, ready? Kailangan itong partners to. Magbigay ng pangalan ng pastor sa victory. Pastor Manny, Manny Muleta. Ay, anda! Okay, hindi magkasabay. Dapat sabay. Sis, di ba dapat pareho nga? Oo, dapat pareho kayo. Okay, ganyan. Okay, so, okay, ang wavelength. Okay, ready? Ready? Okay, last na ba? Last na ba? Okay, so meron po akong nais ibahagi sa inyo today. So we are going to come up with an OPM, Original Pinoy Mindset. Yan po ating tatalakayin ngayon sa tanghalin nito. Pero bago tayo magsimula, I would like to begin with a warm-up question. Ang unang katanungan ay sa table nyo, no? Meron lamang kayong 5 minuto para sagutin yung tanong. Kaya mamili na kayo kung sino gusto sumagot. Ang unang katanungan, wala namang pakalo, hindi lang eh. So, ang tanong ay, what is a mindset? What is a mindset? Can we plus that, Miss Elise? Naka-plus ba? Ayan, okay. Go ahead, you have 5 minutes to discuss that in your table. Go ahead. Mindset, halimbawa yung meron kung ano yung gustong isang gawin na bagay na talagang nakatuon yung isip mo doon, na iniisip mo siya kung paano mo, pinagpaplanuhan mo, syempre. Ganun yung mindset. Eh, wala, ito na kami. Hindi, sa akin yung ganun lang yung paniwala ko sa mindset. Parang focus ka dun sa mga... Yung naiisip mo. Yung goal, parang goal. Kaisipan. Kumbaga, kaisipan. Yan. Ano yung bagay kaya na... may iba pa. Ikaw ano yung Tita pwede natin dapat kaisipan. Ako marami. Siyempre para sa akin, focus ako sa... Eto, para sa akin, paano ko... yung aking pamilya, patulad sa mga apo. Siyempre kami palagi magkakasama na eh, di ba? Dahil mga anak ko sa ano naman, malayo. Kaya gusto ko i-focus yung kaisipan ko sa mga apo ko. Yung katulad na magkaroon kami talaga ng kahit isang araw talaga na magkaroon kami ng mga parang fellowship. Gusto ko rin. Kasi gusto ko i-ano sa kanila na huwag nila makakalimutan talaga ang Panginoon. Bago ako ano man ang gagawin nila, gusto ko yung pray muna sila na kailangan ipagkatiwala mo sa kanya. Hindi pwedeng, kiniklaim mo lang sa sarili mo yung
karunungan. Hindi, sabi ko. Si Lord pa rin nagbigay sa inyo ng kakayahan para magkaroon ko ng katalino. Yun talagang gusto ko na matuto sila magbasa ng Bible. Yes. Yun ang gusto ko na naman ulit ngayon i-open sa kanila na dapat may Bible kayo. Na kung send ako ng Bible verse, hindi nyo maintindihan, parang akuran. Kung hindi ko maintindihan sa English, dali ko sa Tagalog. Para matututo talaga. Oo. Kaya every morning yan na ngayon ang ginagawa ko sa kanila. Ilang ano na yun. Nakawa naman ng Diyos. Nag-reply naman sila sa akin na buong pamilya ko muna. Siyempre, yes, gusto mo mga anak ko. Sa akin, yung negative. Kasi pag nakorek mo yung mindset na pagka-negatibo mo, maano mo na lahat eh. Yung pagka-close mindset mo, yung pag-fix mindset mo, makukuha mo na siya lahat. Kasi lagi ng positibo. Positibo. Yung may isip mo eh. Diba? So, yun lang talaga. Siguro kung lahat tayo nag-iisip ng positibo, kasi yun yung talagang totoong maa-attract mo. Totoo. Pag negative yung nasa isip mo, negatibo lahat ang maa-attract mo. So yun ang kailangan na kumbaga ipaano natin sa Panginoon. Yun ang i-surrender natin na ayusin sa atin. Yung isipan. Isipan na pagka-negative. Meron pa rin, di ba, minsan, nakakapag-isip pa rin tayo na negative o kahit pa paano. Kasi tao lang tayo, tayo perfect. So, pero yung negative na iniisip natin, pag sinagot ni Lord, parang wow, ito pala, ito na yun, ito na, di ba? Kasi, katulad ko, masyado talagang negative ang isip ko noon, na parang walang pag-asa. Wala ang pag-asa yung buhay ko, yung lahat. Pero sa ngayon ba, na ma-recall mo, di ba, no? Balis ko sa probinsya dahil sa kahirapan. Parang pumunta lang ako dito sa Manila na parang hindi ko alam kung ano ba mangyari sa buhay ko. Pero buti na lang ako, yung parang yung isip ko na may takot na, parang negative na, parang binabawi ko palagi na pabayaan ni Lord eh. Nandiyan naman si Lord eh. Ano ka agad ng positive? Lahat hindi ko na po iniisip. Yun. Basta go na lang ako ng go sa gawain ng Panginoon. And then spiritually, pati yung prayer ko na makaakin ng kaluluwa, nakikita ko kumikilos po ang Panginoon. And ang Panginoon po ang dapat po sa Diyos po ang pabuhay. Proverbs 18 to 21. 24 to 21. Yun po yun. Dapat talaga, magkaroon tayo ng habitual in characteristics. Ibig sabihin, hindi lang para sa sarili natin, lagi natin iisipin yung God's Word. Kasi pag yun ang nasa puso natin at sa isip natin, everything will follow. I hope that this short learning, as we get home in just a short while, ma-remind tayo. Just like in the book of Acts, no? The Berean people, they have heard the preaching of the word. And yet, after hearing that, they got back home and they have searched the scriptures. Kung yung narinig ba talaga nila ay ayon sa salita ng Panginoon. That is why we study the Word of God here, look at the scripture and mirror it unto ourselves. If whatever needs to be aligned sa buhay natin, chine-check natin yung salita ng Diyos kung tayo ba ay nakahanay ayon sa sinasabi ng salita ng Panginoon. And I hope that this short learning, as we get home in just a short while, ma-remind tayo. Let me pray for you. Don't get out of this place without receiving the healing from God. Thank you, Lord. Panginoon, dinataas ko ang aking mga kapatid sa iyo na may mga karamdaman. They don't have to stay sick, Lord. We can claim your promise. Holy Spirit, I ask you, Lord God, that you may begin to touch the body of these people who are believing in you for healing. I just pray for the restoration of their bodies, Lord, that they would get well soon. The pain, any illness, any malfunction in their bodies, Lord, I pray it will be aligned into your word. I declare the healing of Jesus to be made available upon them, even right now. Those who are having
difficulty of breathing, having a tightening of chest, having a back pain, colds, flu, Lord, any form of fever, infection in their bodies, I pray that those will be gone in the name of Jesus. I ask, Lord God, for your healing power to manifest even right now. Thank you, Father, for providing, Lord God, healing strength into their bodies right now. I declare, Lord, that healing may manifest even right now into their bodies. Salamat, Panginoon, for removing any headache, any migraine, any stiff neck, Lord, any frozen shoulders, Lord. I pray, Father, for those pain to be removed away from their bodies. Salamat, Panginoon, for healing them right now. We claim it and we receive it by faith. In Jesus' name. Amen. May the Lord bless you. God bless you all. Go in peace.